Naniniwala ka ba sa salitang, unang pagkikita pa lang namin, mahal ko na siya? Ngunit marami naman ang hindi naniniwala at isa na roon si Patrick, ang lalaking hindi paniwalain. Ngunit ang maramdaman niya ito ay hindi na niya nagawa pang pigilan ito. Ang pag-iibig ay hindi lamang pag-ibig, bagkus ay may malalim itong kahulugan. Sa loob ng isang tahimik na coffee shop sa Makati, naupo si Patrick sa isang mesa sa sulok, bitbit ang kanyang laptop at isang tasa ng mainit na kape. Dumating siya roon upang tapusin ang kanyang mahalagang project sa trabaho, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang isang babaeng pumasok sa pintuan. Sa kanyang unang tingin tila nagliwanag ang buong paligid. Si Clarice, ang babaeng pumasok, ay may bitbit na libro at isang notebook. Tila ba'y naghanap ng lugar kung saan siya maaaring magpahinga at mag-aral. Habang binubuksan ni Patrick ang kanyang laptop, hindi niya maiwasang sumulyap kay Clarice na nakaupo sa kabilang mesa. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang nararamdaman siya. Isang damdamin na hindi niya pa nararamdaman noon. Ang unang pagkakataon, naniwala siya sa ideya ng love at first sight. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, pinilit niyang ituon ang kanyang sarili sa trabaho. Nagpatuloy ang kanilang mga araw na pareho silang nakikita sa parehong coffee shop. Si Patrick, palaging nauuna, habang si Clarice naman ay palaging kasunod. Hindi nagtagal, nagkakilala rin sila. Nagkausap sila tungkol sa mga paborito nilang libro, musika, at mga pangarap sa buhay. Bakit lagi kang nandito? Tanong ni Clarice isang araw habang sabay silang nagkakape. Naghahanap lang ako ng inspirasyon, sagot ni Patrick na may ngiti sa labi. Ikaw, mukhang palagi kang may daladalang libro. Mahilig kasi ako mag-aral dito, tahimik at nakaka-relax. Tapos, may libre pang wifi. Biro ni Clarice. Nagpatuloy ang kanilang mga pag-uusap at hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Lumalim ang kanilang samahan at unti-unti ring nahulog ang loob ni Patrick kay Clarice. Pero sa kabila ng kanyang nararamdaman, alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para aminin ito. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang parke, nagtapat si Patrick kay Clarice. Clarice, alam kong bago pa lang tayo, nagkakilala pero hindi ko naman kasi talaga may iwasang isipin ka araw-araw. Gusto ko kitang makilala pa ng mas mabuti. Nagulat si Clarice sa sinabi ni Patrick. Hindi niya inaasahan na magtatapat ito sa kanya. Patrick, gusto rin kitang makilala ng mas mabuti pero may mga bagay na kailangan akong unahin sa ngayon. Nabasa ni Patrick ang alalahanin sa mukha ni Clarice. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo naman siguro na malapit na akong makapagtapos sa kursong architecture. Matagal ko ng pangarap ang makapag-aral sa ibang bansa. At natanggap ako sa isang scholarship sa Europe. Lilipad na ako sa kasunod na buwan. Paliwanag ni Clarice. Nang marinig ito ni Patrick na puno ng kalungkutan ang kanyang puso, alam niyang magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit nauunawaan din niya ang pangarap ni Clarice. Clarice, hindi kita pipigilan. Alam kong mahalaga ang pangarap mo at ayokong maging balakid sa'yo. Ngunit sa kabila ng kanilang desisyon, hindi nila napigilang ipagpatuloy ang kanilang samahan. Nagkaroon pa rin sila ng mga masasayang sandali bago ang nakatakdang pag-alis ni Clarice. Naglibot sila sa lungsod, kumain sa mga paborito nilang restaurant at nag-usap ng mga bagay na tila ba'y walang katapusan. Dumating ang araw ng pag-alis ni Clarice. Sa paliparan, magkaharap sila ni Patrick. Hindi alam ni Patrick kung paano magpapaalam, kaya tinanong niya si Clarice. Mayroon bang paraan para mapigil ko ang oras? Para manatili ka? Ngunit ngumiti lamang si Clarice at sinabing, Patrick, hindi natin kayang pigilin ang oras. Ang mahalaga, nagkaroon tayo ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Pangako, hindi kita makakalimutan. Clarice, sabi ni Patrick habang pilit na pinipigil ang luha. Sana maging masaya ka sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Nandito lang ako palagi para sa'yo.
kahit malayo. Ipangako mo sa akin na itutuloy mo rin ang mga pangarap mo, tugon ni Clarice. Alam kong marami kang gustong marating sa buhay. Gawin mo yun, Patrick. At doon, sa gitna ng kanilang mga luha at yakap, nagpaalam sila. Nagpasya silang magpatuloy sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa mga sumunod na taon, masigasig na ipinagpatuloy ni Patrick ang kanyang karera sa larangan ng marketing. Nagsikap siya at naging matagumpay sa kanyang mga proyekto hanggang sa umabot siya sa isang posisyon na matagal na niyang pinapangarap. Subalit sa kabila ng tagumpay na natamo niya, palagi niyang naaalala si Clarice. Madalas niyang tinatanong ang sarili, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Masaya kaya siya? Samantalang si Clarice ay abala rin sa pag-aaral at sa pagbuo ng kanyang karera sa Europe. Nakilala siya sa larangan ng architecture dahil sa kanyang natatanging disenyo at husay. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, madalas din niyang maisip si Patrick, lalo na sa mga oras na nag-iisa siya. Sa kabila ng tagumpay na narating niya, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling walang laman. Isang araw habang nakaupo si Patrick sa isang parke, katulad ng madalas nilang gawin ni Clarice dati, nakatanggap siya ng email mula sa dalaga. Patrick, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Gusto ko sanang malaman kung nasaan ka na ngayon sa iyong buhay ngayon. I hope you're doing well. Nang mabasa ito ni Patrick, hindi niya napigilan ang kanyang ngiti. Agad siyang sumagot. Clarice, mabuti naman ako. Maraming nangyari simula nang umalis ka. Nakamit ko na ang ilan sa mga pangarap ko at masasabi kong masaya na rin ako. Ikaw, kumusta na ba ang buhay mo doon? Nagpalitan sila ng mga mensahe at sa bawat email na natatanggap nila mula sa isa't isa, bumabalik ang mga alaala ng kanilang samahan. Ngunit sa kabila ng kanilang muling komunikasyon, alam nilang pareho na ang kanilang buhay at nagpatuloy na magkahiwalay ng landas. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon na muling magkita sina Patrick at Clarice. Nagdesisyon si Clarice na umuwi ng Pilipinas para bisitahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi nawala sa kanyang isip si Patrick, kaya't nagkasundo silang magkita muli sa parehong coffee shop kung saan sila unang nagkakilala. Pagdating ng araw ng kanilang pagkikita, parehong kinakabahan sina Patrick at Clarice. Hindi nila alam kung ano ang kanilang mararamdaman kapag muli silang nagkaharap. Nang pumasok si Clarice sa coffee shop, natanaw agad siya ni Patrick mula sa kanyang upuan sa sulok. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil tila walang nagbago kay Clarice. Siya pa rin ang babaeng minamahal niya noon. Clarice, tawag ni Patrick habang tumayo at lumapit. Patrick, sagot ni Clarice habang niyayakap si Patrick ng mahigpit. Ang tagal nating hindi nakita. Oo nga, parang ang dami na nating napagdaanan simula nang huli tayong magkasama. Sagot ni Patrick habang pinaupo si Clarice. Nag-usap sila ng matagal, tila walang nagbago sa kanilang samahan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga tagumpay, at mga pangarap na natupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahang iyon, alam nilang pareho ng may bahagi ng kanilang buhay na hindi maibabalik, ang pagkakataong magkatuluyan. Patrick, sabi ni Clarice habang tinititigan ang kanyang tasa ng kape. Alam kong mahalaga tayo sa isa't isa, pero sa palagay ko, ginawa natin ang tamang desisyon noon. Kung pinilit natin ang sarili natin, baka hindi natin narating ang mga pangarap natin ngayon. Tama ka, Clarice, sagot ni Patrick habang nakatingin sa kanya. Napakarami nating naranasan at natutunan ko na minsan ang tunay na pagmamahal ay pagpapalaya. Pagpapalaya para tuparin ang mga pangarap natin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, ngunit sa huli, nagdesisyon silang magpaalam muli. Hindi dahil hindi na nila mahal ang isa't isa, kundi dahil alam nila na mas mahalaga ang pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ang kanilang pag-iibig ay hindi natapos sa pagwaksi, kundi sa pagkakaroon ng mas malalim na pagmamahal sa kanilang mga sariling pangarap, makabuluhang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Nang dumating ang oras na kailangan nilang magkahiwalay, parehong may ngiti sa kanilang mga labi, sina Patrick at Clarice. Alam nilang kahit hindi sila nagkatuluyan,
Ang kanilang mga puso ay puno ng respeto at pagmamahal para sa isa't isa. Patrick, salamat sa lahat ng alaala, sabi ni Clarissa habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Patrick. Hindi ko makakalimutan ang mga sandaling kasama kita. Sa bawat tagumpay na mararating ko, palagi kang bahagi ng buhay ko at ikaw ang inspirasyon ko. Ganon din ako sa iyo, Clarice. Tugon ni Patrick habang tinitingnan ang mga mata ni Clarice na punong-puno ng tapang at determinasyon. Alam kong maraming hamon pa ang darating, pero natutunan ko mula sa iyo na kaya kong harapin ang lahat ng iyon. Hindi mo man lang alam, pero ikaw ang nagturo sa akin na magpursige at hindi sumuko sa kabila ng lahat. Nagyakap sila bilang huling paalam at naglakad si Clarice palayo. Dala ang mga alaala at aral na nakuha niya mula sa kanilang samahan. Habang si Patrick naman ay nananatiling nakatayo, nakatingin sa papalayong si Clarice, alam niyang ito na ang huling beses na magkikita sila sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa mga sumunod na taon, patuloy na naging matagumpay sina Patrick at Clarice sa kanilang kani-kanilang mga larangan. Nagkaroon sila ng komunikasyon paminsan-minsan, nagbabahagi ng mga tagumpay at karanasan, ngunit pareho nilang alam na ang kanilang mga puso ay nakalaan na para sa kanilang mga pangarap. Isang araw, habang binabasa ni Patrick ang isang pahayagan, napansin niya ang isang artikulo tungkol sa isang bagong gusali sa Europe na dinisenyo ni Clarice. Ang gusali ay itinampok dahil sa natatangi nitong disenyo at ang konseptong likha ng isang babaeng may malalim na pagmamahal sa kanyang trabaho. Habang binabasa ito ni Patrick, naramdaman niya ang labis na pagmamalaki. Alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit nagtagumpay si Clarice at sa ganitong paraan, naging bahagi siya ng kanyang pangarap. Ganito rin si Clarice, sa tuwing makakabasa siya ng balita tungkol sa isang matagumpay na kumpanya o proyekto ni Patrick, palagi niyang naaalala ang kanilang mga sandali sa coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Bagamat hindi sila magkasama, alam nilang pareho na ang kanilang pagmamahal ang naging daan upang makarating sila sa kanilang tagumpay. Sa huli, natutunan nila ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pagiging magkasama, kundi sa pagiging masaya at buo kahit magkalayo. Ang bawat alaala, bawat aral at bawat inspirasyon na kanilang pinagsamahan ay magpapatuloy sa kanilang mga puso hanggang sa dulo ng kanilang mga pangarap. Ikaw, Kahuana Tales, ano po ang natutunan nyo sa isang maikling istoryang ito? Makikicomment naman po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.